chapter 1. Kapatid. Itaas-taas ko pa. Sa verse 7. Pag-aaralan po natin muna yan. Actually, peripheral message po. To all that be in Rome, beloved of God, to all to be saints, grace to you and peace from our God, from God our Father, and the Lord Jesus Christ. Dali po. Pedro po. Si Pedro. Isang Pedro. Hindi ko nakalagay sa Roman mo. Inatay na ho siya. Patuwarik. Kaya walang batayan sa Biblia na si Pedro ang unang papa. Ano po? Ayon sa aral ng Katoliko, bawal ang pare mag-asawa. Hanggang sa papa, bawal ang may asawa. Kung may asawa ka, papigo. Ibig sabihin, papago. You have no place sa Vatican. At nakita natin sa banal na kasulatan na ito'y aral ng demonyo. At paalala lamang ko sa lahat ng mga tumanggap sa Panginoon. Alam na niyo ang doktrina ng Katolisismo. That's right. Nakaramihan yan ay mga haka-haka. At tahasang itinuturo sa banal na kasulatan na iyan ay mali. At iyan ay aral ng demonyo. Alam na niyo ang aral ng demonyo, babalik pa kayo doon. Wala ko kami masasabi rin. Kundi, ikaw ang may pasya sa iyong pupuntahan. Yan po. Meron pa isa ko dyan. Verse 9. For God is my witness, whom I serve with my spirit, the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Sa mga manggagawa at sa lahat ng mga anak ng Diyos, paalala po, na mahalaga ang ating pananalangin sa mga manggagawa. Amen. At mahalaga ang pananalangin ng bawat anak ng Diyos sa gawain ng Diyos. Amen. Mahalaga po ang pananalangin ng mga anak ng Diyos sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay. Amen. Verse 10. Making request if by any means, now at length, I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Always, iniisip po natin na sana magkaroon naman ng fellowship, makita naman natin yung mga kapatid natin yung sasama, buhay pa, mga kapatid natin sa Cavite, sa Bulacan, kung nakakalakad pa, yung mga may sakit na kapatiran natin, sila ba humihinga pa. Ibig sabihin, namimiss natin ang fellowship ng ating mga kamanggagawa, kapananampalataya, kapamilya, dito sa iglesia. Amen. Verse 11. For I long to see that I may impart unto you some spiritual gift. To the end, we may be established. Nagbibigayan po tayo ng kaalaman, ng bunga ng ating pananampalataya. Inaalala po natin, dati-dati, ganito tayo. Ngayon, purihin ng Diyos, iba na ang mukha ng ating buhay. Amen. All because of the teachings of the Word of God. Alright, verse 12. That is,
that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of you and me. Kaninang umaga ho, meron isang tagasama. Ano yung tagasama dito? Lord Sama. Palitas mo kamay. Sino yung taga-Lord Sama? Ayun. Doon ka lang. Itaas pa yung kamay mo. Kasi ito namin malinis yung kamay mo. Okay. Hold it high. Taga-Lord Sama. We don't know him. Pero baptist siya. So his presence in our church is a blessing. Naisip tuloy natin na meron pala tayong kapatid doon sa Sama na natira doon sa Yolanda. Pero ano alay natin? Bagas ko yan. Sabi na doon, amen? Verse 13. Now I would not have you ignorant, brethren, that oftentimes I purposed to come unto you, but was let hitherto, that I might have some fruit among you also, even as among other Gentiles. Inaasahan po ng Diyos, inaasahan ng ating Panginoon, na bawat anak ng Diyos ay magbunga. Amen. At ayon din sa banal na kasulatan, sabi doon, you have not chosen me, but I have chosen you, and ordained that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. Amen. Kagabi, mayroon pa na ng bahan doon sa ating mission na organized church na sa Amana. Nandun po yung mga pastor na sent out ng church na sinuportahan ang bawat miyembro dito. Nakita ko lamang po sila na nanatili. Blessing na agad sa akin yung verse na yun. John 15:16. You have not chosen me, but I have chosen you. And ordained you that you should go and be and that your fruit should remain. Alright, verse 14. I am greater, both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. One word struck me. I am greater. Wala akong taong aamin na siya may utang. O nahihiya siya. Yung masabi may utang, ikaw hindi mo binabayaran. Pero ito, I am greater. Spiritual po yun. Kagaya ho ni Pablo, na dati persekutor, at mga pumatay ko siya ng mananampalataya. And yet, nang makatagpo niya ang Panginoon, about faith, the message that he used to prosecute and persecute is the same message that he is not ashamed to declare to the whole world. I am a little. Kung wala pong nagsabi sa akin tungkol sa kapangyarihan ng Panginoon, kanyang pagliligtas, sana kung gagawin. Hindi mo mababayaran ng pera yun eh. Mababayaran ko yan. Nang ganun din pamamaraan na magsabi ako sa aking kapwa tungkol sa kaligtasan na walang bayad kay Kristo. Amen. Yan po ang pamamaraan para makabayad tayo. Kaya na sinasabi nga doon sa Koros, oo, kay Putines, oo, ako ay Diyos. Sukdulan, hindi ako'y malalo. Di sapat makabayad sa utang na loob. Amen. Siguro kayo, meron kayong pinagkakautangan ng utang na loob. Kasi natulungan kayo, o Manuel nasa. Pero yung ginawa ng Diyos na ibigay ang kanyang buhay para sa ating kasalanan, hindi kahit na ang isip mo, umisip ka kung paano mo mababayaran yan, wala. What He had done for me cannot be equated
with material things, and even with emotional. Because this is God's doing, it is marvelous in our eyes. Verse 15. So as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Are we ready to serve God through the gospel? Amen. That should be the message to our souls today. Kasi alam po nyo, it is high time that the messages must be clear, concise, and understandable. May mga tao, ang daming mga tumanggap sa Panginoon, pero wala din. Kasi yung espiritu ng pagkakatoliko ay nananatili pa rin yan. Na kahit saan, pwede tayo magsimba. Sa araw na ito, sa Bustillos, sa araw na yan, doon tayo sa Foods Park para makasalamuhan naman natin kung mayayaman. Ay, hindi, doon tayo sa Quiapo para makita ko naman yung Manduroko. Kung mamimili ka, but not so in the Bible. Amen. You have your own home to worship God according to His Word. And you better love your home. Verse 16 is our message this morning. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. And to what? To everyone that believeth. To the Jew first, and also to the Greeks. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Let's bow our heads in prayer. Ama naman, salamat po Diyos sa umaga nito. Na Ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sinasamba ka namin sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa lahat ng aming mga pangailangan ay hinihiling namin sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Kristo naming tagapagligtas. Panginoon, ano man ang iniisip namin na gagawin namin para sa Ebanghelyo ni Kristo, kailangan po namin. Nalakipan mo, O Diyos, ang kapangyarihan kung magkaroon ng bisa sa lahat ng mga nakapakinig. Pagpalain po ang iyong mga anak na mga tumanggap na sa iyo na kanilang sariling tagapagligtas. Ang mga kabataan, higit sa lahat, na sila ay lumago sa pananampalataya at huwag bumalik sa mga lisyang pananampalataya. Panginoon, mamuna ka sa amin. Patawad po sa aming mga kasalanan. At kung mayroon sa aming kalagitnaan na wala pang katiyakan ng kaligtasan kay Kristo, na sa pamagitan ng salita mo ngayong umaga, magkaroon sila ng katiyakan ng kaligtasan. Pagpalaan mo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Number one, the power of the gospel is regarding the salvation of souls. Ang kapangyarihan po na makapagligtas sa tao ay ang Ebanghelyo. So, lahat tayo, medyo malalim ang salita ng Ebanghelyo. Nagkakila po ang Ebanghelyo. So we go to the Scriptures. Sa 1 Corinthians chapter 15, verses 1 to 4. Nakalagay po doon kung ano yung gospel. Yung gospel na ibinigay ni Pablo, ayon sa kanya, ay si Kristo ay namatay. Amen.
inilibing. Ngunit sa ikatlong araw, nabuhay na muli. Yun po ang Ebanghelyo. Kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang bawat isa sa atin. At salamat po sa pagkat ng Espiritu Santo ay hindi tayo pinabayaan. Araw-araw po ang Espiritu Santo ay naririyan. Nagbabantay ho para sa atin. Kasama ang Anghel de la Guardia. Na bawat isipin po natin, bawat gagawin natin, nagdadala agad ng mensahe ng Espiritu Santo. Halimbawa, iniisip mong magnakaw ka. Darating ka ng Espiritu Santo at ituturo sa iyo sa banal na kasulatan, thou shall not steal. Bawat iniisip natin na gagawin natin na laban sa salita ng Diyos, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin doon sa banal na kasulatan. Kaya nasa iyo na ngayon yung sinasabi sa banal na kasulatan, submit yourselves unto God. Resist the devil, and he will flee from you. Yan ho ang mga biblical na mga pamamaraan kung paano mamumuhay ang isang tao na iligtas sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Kristo. Kaya marami po tayong karanasan. Nagbibigay ng mga New Year's resolution. Pero lahat po hindi nakatupad ang kanilang resolution. Isang bagay lamang ang natupad nila. Yung hindi nila natupad. Bakit? Kasi pagka unsaved ka kapatid, wala kang kapangyarihan para labanan ang mga lalang ng diablo. Ba? Kung ikaw ay may Kristo na, kapatid, may katulong ka na. May kapangyarihan ang Diyos sa iyo. Amen. Kaya po, sa mga nanangaral ngayon, sa oras na ito, ang kami nanangaral sa likod ng pulpito, magagandang pulpito. Hindi kagaya natin pulpito na basta may malagyan ng putliya o kine, di ba? Oo. Pero malay mo, bukas makalawa, may mag-donate ng pulpito na ginto. Amen. Imposible ba yun? Hindi o. Ikulayan mo lang yung pinturang ginto. Di ba? Ganito, amen? Okay. Alam mo yung minsan serious na serious tayo. Kaya paglabas natin, wala na tayong maalaga. Pero, once at a time, let us think on something na makapagpaalala sa atin kung sila sa aming nilang Pinoy na in the Philippines, there is more fun. Sabihin natin na, in the Bible Baptist Church, there is fun in the Lord. There is joy in serving Jesus. Nakakalungkot po kung halimbawa, may mga manggagawa na tukod na rito at saka laglang yung balikat. Oh, kung saan ang kami? Mamuti. Surviving. Gusto ko rin palisin eh. Kasi yung nakakahawa yun. Wala ka namang kasiyahan sa Panginoon. O dahil sa ikaw ay iniipit ang sanlibutan. Kung iniipit ka ng sanlibutan, look up to God. Lord, have mercy on me. Ayaw kong ipatalo ang pagtotoo kay Kristo Jesus. Hindi ko patatalo yan, mga kapatid. Susuko na kagad ako.
alalahanin mo, may biyaya ang Panginoon sa atin. Amen. Kapangyarihan ng Ebanghelyo sa kaligtasan ng tao. Yan ay dapat na maunawaan ng bawat anak ng Diyos. Na iisa lamang ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao. At yan ay Ebanghelyo ng Kristo. Other than that, Antichrist na po. Yung mga nangangaral ngayon na kailangan mabautismuhan ka sa iglesia, malinaw. Yung mga nangangaral na kailangan gumawa ka ng mabuti para maligtas, wrong. Ang tamang aral ay ito. Ligtas ka na, gumawa ka ng mabuti. Amen. Ligtas ka na, gumawa ka ng mabuti. Hindi ka gumawa ng mabuti, papaluin ka ng Panginoon. Kasi ang tatay mo na yun eh. Itutuwid ka. Itutuwid ka. Mahali naman sinusubok ang iyong pananampalataya. Masakit po yun. Masakit po yun. Ulitin ko po. Sa ibang pulpito, pinalangalan nila ang kaligtasan. Mayroon kang buhay na walang hanggan. Narinig nyo si Eddie Villanueva, palagi yung sinasabi, eternal life, everlasting life. Pagkatapos sasabihin niya sa mga tao, the most dangerous doctrine is the doctrine that preaches once saved, saved forever. Dangerous doctrine sa kanila yun, but to us, it is a faithful doctrine. Yes. Once saved, saved forever. Now that you're saved, do something good for God. Amen. You have a testimony to you. Power of salvation. The gospel. Ang gospel may power din po sa ating pang-araw-araw na buhay. Amen. It can push us up depending on how you believe what God can do for you. What God can do for you. Pero kung wala, iniisip mo na, pinabayaan ako ng Diyos. Doon, mali yun. Kasi ang Diyos ay hindi ka papabayaan kaya. Amen. I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Who said that? Ganun. Ganun. Kaya ako naniwala sapagkat siya rin ang may sabi, I am the way, the truth. He is the truth. And what is you? Sabi niyo. We try to study the term or the word faith. Ilang word kami? F-A-I-T-S. Lima. Lima, no? F-A-I-T-S. Bible. Very small word. But all. Woo! Pag pinuntahan natin yung sa biblical definition, one of faith, ewan ko kung maintindihan mo kagad. Ako hindi yun. Hinanap ko pa kung paano ko unawain yung salita ng faith. Kasi pag pumunta mo sa Bible, faith is the substance of things hoped for, the evidence of faith not seen. Sa aming mga abogado, pag hindi mo nakita, yun yan. Yung ebidensya yan. Sinabi mo na, pinatay ni Juan yung tao. Kinakailangan, pakita mo. At patunayan mo yung tao, pinatay. At yung tao, patay na.
Evidence ako. Hard evidence. Paano ko? The evidence of faith, that's it. Wow. So, trying to pray, Lord, bigyan mo naman kami ng madaling intindihin ng definition of faith. So we came up to this. Faith is taking God at His word. If you have any better definition, please, text it to us. Pakilagay mga kapatid. Faith is taking God at His word. So when God says, I will never leave thee nor forsake thee, you better believe it. Yeah. When God says, I will supply your needs according to the riches glory of Jesus Christ, you better believe it. Yeah. And when the Lord Jesus Christ said, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. You believe it, and we must believe it. And we are believing it. That's why we are building churches for Jesus Christ. If you study history, church history, spiritual history, ang pinakamaraming mga pinadayo ay mga Baptist. Unang pinatay nila si Baptist, yung lolo ko. Sumunod yung bininyagan, si Johnny Baptist. Pinako sa krus. Si Johnny Baptist pala pinagula na lolo. Sumunod yung mga apostoles. Lahat mga Baptist po. Sabi ng Panginoon, upon this rock I will build my church. Paliwanag ng Katoliko. Alam mo, yung rock dyan ay bato. Maliit na bato. Kaya si Pedro yun. Doon. Kung sasabihin nila, at sinasabi naman talaga nila, na yung Iglesia Romana Katolika ang itinatag ni Kristo Jesus, yun ang pinakadakilang kasinungalingan sa mundo. Pagkat kaya sabihin ng Panginoon sa Kristo, upon this rock I will build my church. Napili na niya yung 12 kasama si Judas. At si Judas pa ang tresurero. Organized ka sila, local church. Sabi nga ng Panginoon, kung saan ang 3 o 2 o 3 na nagkatipon-tipon sa aking pangalan, ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. Ang gati ninyo. That's why we believe in the local New Testament churches. Amen. No matter how small the churches, and no matter how big the churches, before the eyes of the Lord, we are the same. Kompleto kay Kristo. May kapangyarihan ng Ebanghelyo sa ating mga araw-araw na kabuhayan. May kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo sa ating mga hanap buhay, sa ating kalusugan. Bitsara, ang Ebanghelyo ni Kristo ay meron pong kapangyarihan para huwag tayong mainip sa pagparito ng Panginoon Kristo sa ikalawang beses. The faith, the gospel, the faith in the gospel
will help us to be patient and never to be impatient in praying that the Lord may come. Panginoon, mating ka na. Hirap na kami. Oo. Nalala ko po nung araw. Bagong-bago pa lang ako bukan. Pero kami isang miyembro. Ito mo kung tutuloy niya sa patikulo lang sa amin. Pag-iis ko di governor's office. At siya, purchasing officer yata. Purchasing officer, yes. Nagpulo, nakapagnakaw mo ng bulbul-bulbul. Pag-lusong rin, nakakriyatik niya. Nag-order yan ng mga bakal. Ghost deliveries. Diba? Diba naman po, order. Ito ang plano, ito ang project. Siyempre, yung mga engineer, alam nila kung ano yung mga materialis. At yung presyo, alam ng mga yan eh. Kaya alam nila kung saan sila mamupit eh. Hindi-deliver pa lamang yung truck ng bakal, may nakaabang daon. At doon na dadalhin sa warehouse ng mga engine. Meron siya isang ahente na pagbilhan na. Eh ako kinuha na abogado. So nabuking ko. Member sa Mandaluyo. Kaya pala, ang bait-bait niya dun sa pasto. Oo. Pagkain. Ito. Marong Tagalog. Bait. Oo, ang bait yan. Mga young people. Kakansawan lang siya. Kasi hindi pa naman gaano siya ng ice cream mo. Halo-halo. Ang halo-halo ng Mandaluyo, mga 5 bloke ang layo. Halo-halo doon, tension gagos lang. Kaya kakansawan lang, halo-halo, halo-halo, halo-halo. Pag narinig ka, sirip, kung narayan. So, very close sila. Pero ma-discover, nausap ko siya. Kung ba itago muna natin? Hindi mo po magtatago. Wala akong hawak na ebidensya. Ang hawak ko lang na ebidensya, itong kliyente ko ay bumili ng milyon-milyon na halaga ng baka mula sa kumpanya ni Ingrid. Kaya kilala ko ba yan? Wala ko. Sabi ko, wala ko itatago. Kaya po naman 1992. Election ko yun. Tumakbo si Joy Laurel, tumakbo si Ramos, tumakbo si Miriam, Bayuero, tatakbo na si Duterte. Nakalagay sa Empire. At isa ako sa kandidato sa pagkasenador. Kandidato na sa Cebu. Nakita ko lang doon. Eh, iba ang sinabi sa pangalan. Pero siya. Kandidato sa pagkameo. Ito na ito. Labihan na. Right. Magkakampi tayo. Pareho kami nasa Joy Laurel. Kapatid, sa isang anak ng Diyos, may kapangyarihan po
ang Diyos na ilayo ka sa kasamaan. Alam mo yun. Tenga pa yung ebidensya laban sa kanila. Inimbisigan, tapos si Gobernador Rodriguez. All-powerful ang Ebanghelyo para sa atin. Any problem that we may have, the gospel can take care of it. Right. The gospel can assist us, as I have said earlier, in health, even in economic problems. The gospel, the power of God, salvation. For I am not ashamed of the gospel of God, the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Gospel. Then nakalagay, to everyone that what? Hindi yung sinabi niya na to everyone that joins the church. Or to everyone that follows the Ten Commandments. Or to everyone that is morally upright. Or to anyone who is righteous. Because the Bible says there is none righteous. That's right. Ako, education ka ako. Nagtataka ako. Bakit hanggang ngayon, buhay pa ako? At pinasalamat ko naman. Hanggang ngayon, buhay pa ako. Si brother mo na lang. Ang medyo nakakatanda sa akin, na buhay pa. Na yung mga kasing edad ko, dalawa na lang kami na. Alam ko, si Porto at saka ako. Kung masunod ko, sila Benny Abante, Baniega, si Baniega ko, nasa hospital na. At naka-wheelchair na, mag-preach. Eh, mas batang-bata ko yung kay sa akin. God be praised. Na hanggang ngayon, pinakakabasa pa ako ng Bible ko. Amen. Walang salamin. Nakakakit po ako din sa hanggan at nangangarap lamang na magkaroon ng elevator ay session ko. Kung gabi na nyo yan! Oo. It's all by the grace of God. Right. Naalala ko si Noah. With all the wickedness around him, nobody did good. Everybody did wrong. Karamihan pa nga ng lugar, yung mga tao ng mga baklay. Sorry ha. Oo. Kagaya ng panahon nila, pag marami na rin yung bakla noon. Eh ngayon, akala nyo pupunti lang bakla rito? Ano malay ko kung mayroon rito? Itinatago lamang. No! Bakla ka? Alam mong bakla ka? Intindihin mo ang Ebanghelyo ng Kristo and God can make you a real man. Amen. A real man. Macho. Eh marami yung dyan mga macho na. Yung pala bakla. Be a man! At maniwala ka na ang nilalang ng Panginoon ay babae at lalaki lang. Wala akong tumboy, walang bakla.
Meron na pong patutuo sa PCS. Nagpatutuo yun. Bakla. Ngayon, lalaki. May pamilya. May hanap buhay. Wow. Kaya kayong mga dalaga, kung basta ito, akala mo macho-macho. Paghakbang lamang niya, makikilala mo na kagad. Ayun pa yata ang boksingero ng bakla eh. Naging champion yun. Ha? O ba't bakla ko yun? Grabe na sa NBA na ba sa NBA? Pagpakalalaki tayo. Kung meron dito ha. Kasi lalaki ka eh. Hindi ka naman ginawang tuboy. Kung bakla. Pinag-usapan minsan yan sa Biblia na yung mga bakla daw ay hindi makakarating sa langit. Kaya hindi mo sabihin pag bakla ka, wala ka ng kaligtasan. No! The gospel is, tama yun kapatid. The gospel is for every human being. Amen. Man and woman. That's right. Ang sinasabi doon na yung mga bakla, may mga kasama ko doon, adulterers, robbers, ano. Marami yun eh. Hindi pa may magnanakaw na ligtas. That's right. Isa lang ang paraan, the power of the gospel. Alam ko yun. Naalala ko kami yung kaso ni, anong Pemberton ba yun? Ha? Pemberton? Nalala niyo yun? Hahatulan na yun. Wako ang judge to. Ang sento ko siya. Kasi sa Amerika mo, bawal yung makipagsosyo ka sa bakla. Isipin mo, akala niyo babae. Pagdating mo sa hotel, iskripa ang nangyari. Betul. Isipin mo naloko ka? Pag sinalaman ka pa, papatay ka rin kita. Pero ano kaya ang defense mo? Hindi mo naman sabi self-defense. Mag-isip tayo. But to God be the glory, I am saying this, that the power of the gospel to everyone, whatever your problem is, God can take care of it. God can take care of it. Kung yun ang layo na impyerno sa langit, na gagawa ng tulay ng Diyos, yung pa kaya pagkabakla mo, pagkatumboy mo, hindi kaya ng Ebanghelyo ni Kristo, kaya. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Gabi yun. Ang pagbabakla-bakla, pagkauntundoy na yan, kasalanan po yan. Bring it to God. Give it to God. Lord, here, susuko ko sa iyo. Pati siya po, drug addiction. The gospel of Christ can help you. It is the power of God for the salvation of your life, of your body. Yung mga anak ng Diyos, gusto, pinilit
Sigarilyo lang. Hindi kaya na Ebanghelyo ni Kristo. Tao ka, 6-footer ka. Ilagay na natin 5'4" ka. Yung sigarilyo, ganyan lang, oh. Alipin ka na sigarilyo. Napakagago mo. Inahamon ka ng sigarilyo. Bro! Pwede. Wala eh. Ibili mo. Wala akong pera. Mahutang ka. Di ba? Yun yun. Oh. Akin na yung sigarilyo niya sa bulsa. Saan mo dito na? Diyan sa bulsa, sa pantalon. Wala ako. O diyan sa kamisa nito. Wala ako. O sige. Ibili mo ako. Akin na din ang pera. Wala. Mahutang kay Aling Maria. Sino po yun? Pati pag-inom. Alam mo na, babagsak ka na. Hihingi ka ba ng 140 kanal? Eh, napakagago mo. Parang diwawalan mo ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo na iyong tinanggap sa buhay. Misyon ka. Alam mo, gusto? Bumaan lang ako nun sa Bibuke. Hindi na nga ako tumitigil eh. Eh, nabungguho ako. Nakatingin ako nun. Kinawayan ako nung nandun sa pintuan. Kaya pinili ko talaga. Pero malayo na ako. Napapalik ako. Hindi ko alam kung bakit, Pastor. Nilabanan mo ba? Eh, hindi ko kaya ko eh. Ayan. So, nagpabiayon ka na lang. Pagdating mo doon sa pintuan ng video, ano ginawa mo? Abay, hindi na nakuha ko sa loob. Hindi ka na lumaban? Eh, malakas mo pa mo siya eh. Lahat may katwiran. Lahat may katwiran. Na parang sinasabi na, hindi na ako gumawa noon. Oo, ginagaya niya kay Pablo. Submit yourself unto God. Resist the devil. Resist the bombshell. And the devil will take from you. There will be victory. You can jump and say, Lord, thank you. Thank you for the victory in Jesus Christ. Thank you. Thank you for the power of God on me. Thank you. Thank you. Nakalam po ka ito. The power of the gospel can create missionaries, can build churches. Kaya sabihin sa inyo, ito po sabihin ko na rin. Dati naman ako lagi ako. Kasama ko na po ito noong araw sa inyo. Pero alam ko naman, maiksi ang memory natin. Maiksi ang memory natin eh. Bagong-bago na ako nagpapasto solo ka to. Nakasando ko, napantalo ko man. Naglilinis ako sa mission house. Dumating, Navy, CPO, Chief PP Officer. Yung pinakamataas na rango ng non-commissioned officer. Good morning. Good morning, sir. Is this the Bible Baptist Mission? Can you read it? Yes. Read it. That's it. And again, Bible Baptist Mission. You must be born again. John 3:3.
I would like to talk to the pastor. Oh yes, come in. Welcome. O siya, siya. I would like to talk to the pastor. Yes. Sabi na, where's the pastor? I am the pastor. Oh, I'm sorry. What's that? Anyway, I did not make it plain. Now I am making it plain, I am the pastor. Isn't it? Pinakita niya, nag-brilliant diyan ito eh. I am also a Bible Baptist. Praise God. Karamihan po mga may gulo sa gulong-gapong araw. Pag may gulo na sa club, mga club doon, karamihan mo nung involved, mga anak ng Baptist pastor. Oo! Dahil na yung mga itim. Maraming Baptist na itim. Mabuti na lang kayo eh. Hindi itim ang puso. Bukan pilih dulu. Begitu saya kena main dalam creative sandwich kita sebelah. Kemudian aku ambil apa itu? Okay, I'll just change my shirt. Okay. Alam ba yung paling ano? Kaya ba, alam din, ginagawa ko ano? Oo. Kaya mo rin naman ako naliligo. Ako iba. Ako sabihin, sinuhin mo din sa akin, yung quarter, yan lang akong marok mo sa base. Pagkatapos, may side pa na patatas. Meron pa kung ano-ano. Bihira mangyari ko sa buhay ko. Inuubos ko yun kasi nakakahiya i-take out. Okay? Oh yes, okay. Dinihatin ako sa labas. Sabi niya, may I know your name, your complete name, and your address? Okay. After 3 weeks, ito na missionary. Pastor Dos Angeles. Well, what? Yes, sir. Do you know a person by the name of blah, 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 blah? Who, sir? Oh, are you sure? Yes, sir. Oh, there is. I have in my report. A certain so and so, chief PB officer, send you $5. And he noted in my report that he will be sending $5 every month for you. Ooh. Eh, $5 na yun, pag malaking bagay sa akin ko. At the time, 2 to 1. 2 pesos, it was $1. Eh, ang allowance ko, support ko, 40 pesos. 40 pesos naman. So, nasa isip mo agad. $5, maybe 10 pesos. 50 pesos na, nothing good. Okay, Brother Mara. I'll give you the peso equivalent of the $5. That is 10 pesos. Thank you, sir. But I will decrease your support. I'll just give you 30 pesos. Ano ba ng klase nga? Ano ito dito? Nung araw ko, magaling ako sa arithmetic eh. Nung pumunta nila ako sa Kalinsubro, medyo humina na ako sa arithmetic eh. Bigyan ako ng trigonometry at trigonometry. Trigo. Kaya alam ko lang yung trigo, yung trigo.
Pinakain mo yun. Wala rin nangyari. Masama loob ko. Masama loob ko. Ako bihira. Hindi natin bagal na. Patawasan mo. Hindi ako kibo. Out of respect. Tapos sabi naman niya, tayo ba, if the mission, kasi may okay rin ako, if the mission will give you, will increase, will give you any amount, it will be in addition to my support. Eh, hindi ko pa rin mo mahingi sa mission. Kasi wala ko sa, wala ko sa yung kita ko naman yung mga miyembro doon. Kagaya ko rin. Una, may miyembro ko na nagtatrabaho sa base. Pero maraming anak. So right, sir. Alright. One more thing, Brother Mark. If you can write to him and tell him to stop sending you money, then I will restore the amount that I am giving you. Kuliah baru bukan. Thank you for the $5, which was lost. Thank you for the $5, which was lost. But anyway, thank you. Please don't send any more. I will just pray that the Filipino believers without my present reduced allowance given by my missionary. Thank you very much. Very glorious. God bless you real good. Kasubod ko, sir. Ikaw na naman. Baka may hindi ko pa nila. Wala nun. But as time went by, ilang buwan lang, ang ginawa ng mga miyembro, inimpisa na. Kasi may okay na. Ginawa 30 pesos. So, 40 plus, kung may 70 na, feeling millionaire ka na. Pwede ka na pumasok sa base eh. At pwede ka na mag-order doon. Eh yung 5 cents na ice cream doon eh, pwede mo na ipanigo eh. Sa gamit. Hey, thank you. The mission, sir. Kasi every Wednesday, chine-check niya report. Oh, yung better na report. Kung galing doon. 90 pesos. This is good. Right? And the increase they give you allowance, 30 pesos. You will not have 70. Next time, if you will increase, I will decrease. I want this mission to take care of your needs. Teach them to trust in God. Amen. And that experience, mga kapatid, hinala ko hanggang dito. Diba kayo nagtataka? Kung pastor lamang na ito, ang hindi nyo nakitaan na bibigit-bigit sa Amerikano. Kakumisyan, napagkakamalian, na anti-American ako? No! Hindi ako anti-American. I like them. Kung magsalita sila, okay. Kapagkakatiwala mo kung isa.
Pero pinanalo ko. Maging abogado ko. Natapos ko ganun pa. At sinabi ko na hindi na ako magsisinungaling kahit kailan. Hanggat hindi ako nahuhuli. But anyway, I want to have a mission. Kahit very fair. Kasi nung pumasa ko, nag-blow out ng church. Nagunat ako. Mahal pala ako ng church na gusto ko gano'n. Sige po, mga sandwiches. Sandwich lang po ang mga halaga. At saka yung juice. Okay. Tuwang-tuwa na ako. Anak namin yun, si Bimbi pa lang, saka si Paul. Pero well, kung magkaroon kami siya, ayos sa Las Piñas. Wala lang na si Kaso. Ganun ba? Dapat. Dapat kumakalang. Hindi ka tulog. Ito. Hindi po kami sinupuntahan ng aming silving church. And I told them, kapatid, dati-dati tapos ka na pasukin. Ngayon, kapatid, kasi magpapasto na ako, hindi kapatid na siya. Di ba, sir? Kapatid, salamat. Huwag mo na puso ko. Kailangan mo yung Diyos ang magsusunod sa akin. May hanap mo ngayon. Di ba yan, nagsasabi ko rin dito ng araw? Yan, tinawag niyo ako magpasto dito. Huwag niyo ako bigyan ng sweldo. Ang sweldo, bibigyan niyo ng napakaliit. Pero kung ang Diyos ang magbigay sa akin ng sweldo, malaki. Suwapang din ako. Patugan din ni Glory! Dinala ko po yung karanasan yan dito sa pangangasiwa sa iglesia na the church must not depend upon anybody but upon God. Dito sa pagpapalaganap ng gawain, we trust upon God. Malungkot, pabalita ko siya dito. Malungkot. Nalala pa ba niyo si Abi? Abi Broa? Sino nakalala? Sure. Sino nakalala? Kung bakit wala na siya sa akin? Wala. O yun. Ngayon, nakakulong. Hindi ko napansin. Yung asawa lang mo. Kasi nung umalis na sa mission natin, sumama yata ang kami samahan. Kumuha ng motor na hulugan. Hindi na bayaran. Itinabo. Ayun. Tinutulungan na nila James. Sa isang panangkaso, nahugot na yung motor. Ayun. Ako, ang piyansa. $20. 20. Sabi lang, pwede raw pa-reduce kalahati. Sabi, pwede mo. Hindi yata nila na mag-offer ako ng services. Nalala ko sa Brother Andy. Pero lalo na maghihintay ko yun. Pag walang appearance yan, hindi haharap. Tama lang naman. Di ba, sir? Kaliatan mo ba yung pagpapasto? Kapag hindi mo binigyan ang appearance fee, hindi mo preach. Diba? Diba? Kaya ganyan yan. Buhay
spiritual sa buhay iskal. Nakatalim mo sa puso ng sinabi ni Pedro, silver and gold have I none, but such as I have give I unto you. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. In the name of Jesus Christ, build churches. In the name of Jesus Christ. Kung nung araw ginamit nila sa pagpapagaling yan, ngayon gamitin natin sa pagpapatayo ng mga iglesia. Gamitin natin yung pagpapadala ng mga missionary. Local mission. And let the believers support them. On the side, let's help them. Kagabi, kamuntik na ako mag-raise ng pera doon para tulungan si Pastor Lau. Kasi hindi pa tapos yung kanyang building construction. Umulong na tayo. Tinanong ko. Sabi lang, magtatayo, lalagay na raw sila ng poste. Sabi ko, magkano ang isang poste? Sabi niya, 6,000. May puro yun. Dalawa. Hindi natin. 12,000. Kagabi, para lamang ipamukha doon sa mga pastor na doon, na tayong mga pastor pagtulungan. But never depend upon any pastor. Just pray. Na yung Diyos ang gagalaw sa puso dito, Ilocano pastor na ito. Para tumulong. Kung sabi ko yung ano, hindi, Ilocano pala. Na-open-spare ka. Kaya mo kantahin yung oo ka ni Jesus. Hindi. Ikaw. Oo ka ni Jesus. Ha? Nakanta ka. Oo. Oo kay Buti Daddy D. Oo kay Buti Jesus. Everyone. Let's look up to God. Yung utang na loob natin. Yung kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo pinakilala sa atin. Alam mo ba ito? Kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Tutulit yung buhok. Pero okay naman. Bakit? Ako. Kaya pala naman ito sa Taganika. Hindi mo pala kayo. Pero pamilya ko dito. Blessing mo sa akin. Yung kapatid mo nila, napakatapat dito. Kuya mo ba yun o sunod sa'yo? Kuya mo. Ang pangalan naman? Si Norman. Siya sa inyo nakaalala kay Norman. Siya, nakakita mo. Nang pumunta sila sa ano no? Matabungay. Yes. Nalulog po. Iniyakan niya yung buhay yan. Napakatay. Nakilala mo yun? Norman? Yes. In spite of that, that tragedy, nandito ito, ay yung kanyang kuya. Noong araw, wala yung kuya niya. Ganoon lang. God bless yung kapit. Kalalay mo. Dito ba? Wala pa. Malayo kayo kita nanay nila. May sakit na, pero tumulong na ito. God bless you. Faithfulness is power of God revealed. If you will be faithful,
faithful to God, the power of God will reveal in your life. Nang magugulat ka, paano mo nagtagumpay ka? Marami nagsasabi, wala naman akong pinag-aralan. Paano nangyari ito? Hindi na kinikilala ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. But to us who are faithful in the Lord, every day that we succeed in everything that we do, we look up to God and say, Lord, thank you. Thank you, Lord. So, ulitin, Lord. Hindi pa tayo tapos. Hindi tayo tapos, Lord. Hanggang mo sa ulitin, Lord. Sabi ba ng tingnan natin. Hindi na pagsubok. E pag nagreklamo ka na, alam ng Panginoon kung hanggang saan siya titigil para sa iyong kabutihan. Sa ating lahat, ang Ebanghelyo ni Kristo. The power of God unto salvation, to God be the glory. The power of the gospel of Jesus Christ separates us from all heresies. To everyone that believes. Hindi ba yung nagtutunan natin? Kaya tayo naligtas dahil sa ating pananampalataya dyan. Pero yung iba, masisave daw sila kung maniniwala, magpapabautismo, at magpatuloy gumawa ng mabuti. Pag binantayan ko na, wala naman siya nagawang mabuti. So wrong belief. The lack of the proper interpretation of the power of God in so far as salvation is concerned separates us from error. Right? Eh, tayo umalis sa pagkakatoliko. Tayo umalis na tayo sa pagkaprotestante. Lagi mo yung mga papapapis yung protestante. Kung nakakala mo protestante ka pa, yung binig-binig din. God be the glory. The gospel of Jesus Christ clears us from any iota of doubt who we are before God. The correct interpretation, the correct application of the gospel of Jesus Christ will give us life. Because Jesus Christ is the life. Kaya kung hindi pa natin naiintindihan niya, kanina po mayroon akong isita eh. Isang linggo na ako yun, darating. Hindi dumating. Nakita na naman kami. Siya na mismo sabi, tomorrow, nakita pala kami kahapon. Tomorrow, I will go to your church. Okay, thank you. May dumating na. Pagkatapos mag-pray kami, di ba ba? Meron na ako problem. Sa susundan nito na sa akin. Yes. Eh, at least, umuunti-unti ng papalagi. Hindi umuunti ng papalayo. Hindi kagaya naman kami ang kumisa, unti-unti ng papalayo. Kailangan natin yun, ha? Doktor Kabayo yun. Si veterinarian. Pero siya ang assistant administrator ng Rizal Memorial Hospital. Rizal Medical Center. Sabi ko, next Sunday, hindi ko nagka, bring the Bible. No, I have my Bible na ako. Bagong-bago. Ito yun. Pagkakalunan o tino. Bobby, B-U-B-B-Y. Bobby o tino. Ito yun. Kung may problema kayo, at kailangan yung hospital, kaya
come to us. Tatapon namin kayo sa hospital. Bahala na kayo. Pero someone will take care of you. Someone will take care of you. Amen. Meron tayo lahat. Pinatapos daw ako na hindi yan. God bless. Praise the Lord for your presence today. Ay papanalagin ang pasasalamat. Lahat ng mga may mabuting karanasan sa mga nagdaang mga araw at mayroon kayong tinanggap ng mga pagpapalag until today. Say thank you. Nanangin tayo na. Silent. Pasalamatan natin ang Panginoon sa iglesia na kanyang pinagpapalag. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang pagpapalag sa marami mga miyembro ng iglesia sa mga bagay na material, sa mga bagay na physical. Salamatan natin. Salamatan natin ang Panginoon tungkol sa ating sariling kaligtasan at sa mga misyon na binubuksan. Panalangin ko na hanggang binigyan. Panginoon, salamat. Salamat o Diyos sa ibutihan sa amin. Salamat, Ikaw ang aming Diyos, ngayon at pagpagaling. Salamat sa iyong kapangyarihan, O Diyos, walang kapantay. At salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa iyong pagkaloob na aming mapangailangan sa araw-araw. Ikaw na po ang aming Diyos, ngayon at pagpagaling. Panginoon, kami sumasampalataya na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At Ikaw ang lumalang ng lupa't langit. At Ikaw rin ang umilig sa amin. Ikaw din, Panginoon, ang nagligtas sa amin. Salamat po. Kaya po ang aming buong pusong pasasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo, ang lahat ito ang dalangin. Amen. Awit na pagsambut. Sing it! Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Ang dakilang biyaya ng Panginoon Kristo at ang iyong patubay na Espiritu Santo ay sumabing lahat sapagkat ang lahat ito ay ating dinadalangin tinatagpanan sa pangalan ni Kristo na ating tagaligtas at lahat tayo magsasabi, Amen.